Isang mapayapang pamilya sa Hong Kong na walang kaaway, walang bisyo, tahimik ang buhay pero sa loob lang ng isang gabi ay naglaho silang lahat. Walang bakas kung sila'y buhay o patay at ang katotohanan sa likod ng kanilang pagkawala ay mas malala pa sa inaasahan. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kakaiba, madidilim at misteryosong kwento na isinasalaysay sa kalmadong paraan sa wikang Filipino, nasa tamang YouTube channel ka dahil iyan ang ginagawa namin dito. Nag-upload kami ng 4 na beses sa isang linggo. Kaya kung hilig mo ang ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at iwan ang notification bell para lagi kang updated. Ang pangunahing mga tauhan sa kasong ito ay isang pamilyang binubuo ng 4 na miyembro na mula sa gitnang uri ng lipunan na naninirahan sa isang tahimik na lugar sa Hong Kong. Namuhay sila ng simple at payapa at wala silang anumang alitan o hindi pagkakaunawaan kanino man. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, tuluyang nagbago ang lahat. Ang buong pamilya ay bigla na lamang nawala ng misteryoso. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta o kung sila ay buhay pa o wala na. Sa masusing investigasyon, nadiskubre ng mga otoridad ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang buong pamilya ay walang awang pinaslang mismo sa loob ng kanilang tahanan. Sino ang may gawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Anong dahilan ang maaaring nagtulak sa salarin upang pumatay ng ganoon na hindi man lang naawa kahit sa mga bata? Ang mga biktima ay binubuo ng 4 na tao. Ang ama na si Tan Chen Hui, 43 taong gulang. Ang ina na si Tan Eni, 34 na taong gulang. Ang panganay na anak na si Tan Xiaowen, 10 taong gulang. At ang bunsong anak na si Tan Xiaoying, 7 taong gulang. Nakatira ang mag-anak sa isang bahay na may yero sa bubong sa Pingchei Village sa To Wuling, Hong Kong. Parehong may permanenteng trabaho sina Chen Hui at Annie. Si Chen Hui ay halos 20 taon nang nagtatrabaho bilang office employee sa Chinese University of Hong Kong, habang si Annie naman ay nagtatrabaho sa isang stationery supply company. Hindi man marangya ang buhay nila, masaya at kontento naman ang pamilya. Noong ika-5 ng Hulyo taong 2009, bigla itong naging simula ng isang trahedyang babago sa lahat. Nawala ang 4 na miyembro ng pamilya na parang walang bakas at mula noon, hindi na naging normal ang lahat. Kinabukasan, ika-6 ng Hunyo, isang regular na Lunes na sanay karaniwang araw pero nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Kahit papalapit na ang bakasyon, kailangang pumasok pa rin sa eskwela sina Xiaowen at Xiaoying. Sina Chen Hui at Enyi naman, gaya ng nakasanayan ay dapat pumasok pa rin sa trabaho. Karaniwan, ihahatid muna nila ang mga bata sa eskwela, saka si Enyi sa trabaho at si Chen Hui naman ay tutuloy na sa universidad. Pero sa araw na iyon, hindi pumasok sa trabaho ang mag-asawa. Ilang ulit silang tinawagan ng mga katrabaho pero walang sumasagot. Nakapagtataka ito, lalo na't parehong responsable sina Chen Hui at Annie. Hindi sila yung tipong hindi nagpapaalam kung may hindi sila papasukang araw. Kaya naman, paulit-ulit silang tinatawagan ng mga katrabaho buong umaga dahil may kutob na may masamang nangyari. Pagdating ng 1 ng hapon, may sumagot sa telepono ni Chen Hui. Pero hindi siya ang nasa kabilang linya, kundi isang lalaki na may malalim na rural accent ang sumagot. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi lang ng lalaki na nagbakasyon daw ang buong pamilya sa Dongguan. Pagkasabi nito, binaba niya agad ang tawag. Lalo lang kinutuban ang mga kasamahan ni Chen Hui. Kung totoo ngang may bakasyon, bakit hindi siya nagpaalam ng maaga? Kilala nila si Chen Hui bilang isang masinop at maayos na tao pagdating sa trabaho, kaya't ikinuwento ng mga tumawag sa iba pa nilang kasamahan ang nangyari. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagpasyahan nilang i-report ito sa pulis. May nangyari nga bang masama? Sino ang sumagot sa tawag gamit ang telepono ni Chen Hui? Pagkatanggap ng report, agad nagsimula ang investigasyon ang mga pulis sa Pingchei Village. Pero dahil malawak ang lugar, hindi agad nila natukoy kung saan ang bahay ng pamilya. Ilang residente muna ang tinanong nila bago nila matukoy ang tamang lokasyon. Pagdating nila sa lugar, agad nilang napansin na medyo liblib at tago ang kinalalagyan ng bahay ng pamilya ni Chen Hui. May isa lang na lumang computer recycling facility sa malapit at sa medyo kalayuan ay may matandang babaeng nakatira na mag-isa. Maliban doon, wala nang ibang tao sa paligid. Ang una nilang napansin ay ang sasakyan ni Chen Hui na nakaparada pa rin sa tapat ng bahay. Kaya naisip nila na baka nasa loob pa ang buong pamilya.
Tinawagan nila ito at umaasang makokontak ang kahit sino man sa loob. Pero kahit gaano pa karaming beses silang tumawag, walang sumagot. Habang nagsisiyasat sa paligid, may nakita silang isang lalaki. Nilapitan nila ito para tanungin kung sino siya at kung bakit siya naroon. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Ginoong Wang at residente ng Pingche Village. Ayon sa kanya, nasa bakasyon daw sa Dongguan ang pamilya kaya wala roon ngayon. Nang tanungin ng pulis kung paano niya nalaman ito, sinabi niyang ang pinsan ng may-ari ng bahay ang nagsabi sa kanya at inutusan pa raw siyang iparating din ito sa mga pulis kung sakaling magtanong sila. Dahil dito, lalong naging kahina-hinalang sitwasyon. Pinakiusapan si Ginoong Wang na samahan sila para makita ang nasabing pinsan ni Chen Hui. Agad naman siyang sumama at itinuro ang bahay ng pinsan na nasa kabilang kalsada lang. Doon nakilala ng mga pulis si Xu Shengqi, ang pinsan ni Chen Hui. Hindi siya taga Hong Kong. Galing siya sa Zhenghuan, Guangdong at bumisita lang sa Hong Kong gamit ang tourist visa. Nang tanungin siya kung nasaan ang pamilya ni Chen Hui, sinabi niyang noong ika-4 ng Hulyo, bumalik daw ang buong pamilya sa mainland China para ayusin ang ilang usaping pinansyal. Ayon pa sa kanya, babalik daw agad ang pamilya bago magsimula ang pasukan ng mga bata. Sinabi rin ni Xu Shengqi na inutusan siya ni Chen Hui na ipaliwanag sa mga tumatawag kung bakit wala siya sa trabaho, na may emergency daw sa Dongguan. Ang lalaking sumagot sa telepono ni Chen Hui ay may rural accent at siya raw mismo iyon. Pagkarinig sa kanyang pahayag, inanyayahan ng pulis si Xu na samahan sila sa loob ng bahay ni na Chen Hui. Maayos naman siyang nakipagtulungan pero kapansin-pansin ang kaba at pagkabalisan niya. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung ayos lang ba ang pinsan niya at ang pamilya nito. Sa pagpasok ng bahay, sa unang tingin ay normal ang lahat. Mukha lang itong karaniwang bahay ng pamilyang may maayos na pamumuhay. Pero sa masusing pagtingin, may nakita silang mga bahid ng dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay, sa dingding ng sala at sa tabi ng kama. Dahil dito, agad na tumawag ang mga pulis ng homicide unit para hawakan ang kaso. Mabilis at maingat ang ginawang paghahanap sa buong bahay na yero. Kasabay nito, may mga pulis ding ipinadala sa opisina ni Enye at sa paaralan ng mga bata upang beripikahin kung pumasok sila o hindi. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pag-check ng immigration records para matukoy kung totoong umalis ang pamilya papuntang mainland China gaya ng sinabi ni Xu. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nalaman ng mga pulis na ang huling taong nakakita kay Chen Hui ay ang sariling ina nito. Hindi sila magkasama sa bahay pero nakatira lang ang matanda sa isang nursing home sa loob din ng Pingche Village. Noong umaga na ika-5 ng Hulyo, bumisita si Chen Hui sa ina niya at umalis bandang 11:30 ng umaga. Ibig sabihin, imposible na umalis siya patungong China noong ika-4 ng Hulyo. Sa patuloy na pagsisiyasat sa loob ng bahay, nakakita pa ang mga pulis ng mas maraming bahid ng dugo sa mga pader ng sala, sa gilid ng kama at sa mismong silid. May nahanap ding dugo ang blouse ng babae, goma o hose na may dugo, pati na ang ID at hometown return card ni Annie. Bukod pa rito, base sa immigration records, wala sa 4 na miyembro ng pamilya ang umalis ng Hong Kong. Dahil sa mga ebidensyang ito, formal nang inaresto ng mga pulis si Xu Shengqi. Malakas ang kanilang hinala na may kinalaman siya sa pagkawala ng pamilya, lalo na't nakita rin ng mga investigador na may sugat sa mga daliri ni Xu. Ayon kay Xu, nakuha raw niya ang mga sugat habang tumutulong sa pinsan niyang mag-ayos ng bahay. Tinamahan daw ito ng pako at tornilyo. Paulit-ulit niyang sinasabi na sinabi raw sa kanya ng kanyang pinsan na umuwi sila ng China. Pero base sa mga nangyari, hindi na naniniwala ang mga pulis. Dinala agad si Xu sa presinto para isailalim sa masusing interogasyon. Doon, nanatili siyang walang imik tungkol sa pagkawala ng pamilya. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang alam, pero nagpapakita siya ng matinding pag-aalala para sa kanyang pinsan at pamilya nito. Dahil dito, napilitan ng mga pulis na magpalit ng taktika. Umaasa silang sa ibang paraan, matutuntun nila ang kinaroroonan ng pamilya at maililigtas ang mga ito sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, lalo lang tumitindi ang pangamba ng mga pulis para sa kalagayan ng pamilya. Isa sa mga pinaka-epektibo at direktang paraan para mahanap ang nawawalang tao ay ang pagsubaybay sa kanilang financial transaction. Umaasa ang mga pulis na sa pamamagitan nito, matutuntun nila ang lokasyon ng pamilya. Sa investigasyon, may isang napakahalagang bakas silang nadiskubre. Noong ika-5 ng Hulyo bandang 3:02 ng hapon, may nagtangkang mag-withdraw gamit ang Visa credit card ni Enye sa isang ATM sa Shaanxi Station. Pero dahil mali ang password na naipasok, kinain ng ATM machine ang ATM card. Nang balikan ng mga pulis ang CCTV footage ng ATM,
Laking gulat nila nang makita na ang nagtangkang mag-withdraw gamit ang card ay si Xu Shengqi, ang pinsan mismo ni Chen Hui. Bukod pa rito, nakita rin sa tinutuluyan ni Xu ang mga cellphone ni na Chen Hui at Annie. Dahil dito, unti-unting nabuo ng mga pulis ang mas malinaw na larawan ng kaso. Base sa ebidensyang nakalap, pinaniniwalaan ng pulisya na kung may masamang nangyari sa pamilya ni Chen Hui, malamang ay naganap ito sa pagitan ng 11:30 ng umaga ng ikalima ng Hulyo pagkatapos bumisita ni Chen Hui sa ina niya at 3:02 ng hapon ng araw ring iyon nang gamitin ni Xu ang credit card ni Annie. Ang maiksing pagitan ng mahigit 3 oras na ito ay naging sentro ng investigasyon. Ano kaya ang ginawa ni Shenki sa loob ng mga oras na iyon? At ano ang totoong nangyari sa pamilya sa mga oras na iyon na naging kapalaran nila? Kung bibilangin ang oras mula nang umalis si Chen Hui sa nursing home at umuwi, hanggang sa oras na nagtangkang mag-withdraw si Xu Shengqi mula sa ATM sa Xiongxi gamit ang card ni Enyi, maaaring tansyahin na kung may masamang ang nangyari sa pamilya, malamang ay naganap ito sa pagitan ng tanghali hanggang 2:00 ng hapon. Pwede ba talagang mapatay at itago ni Shengqi ang 4 na tao sa loob lamang ng 2 oras? Bago pa man lumalim ang investigasyon, sinimulan munang alamin ng mga pulis ang background ni Xu Shengqi. Noong panahong iyon, 42 taong gulang siya at galing sa Huangpo Town, Zhongshan. May asawa at 2 anak siya sa China, isang lalaki at isang babae. Kadalasan, nagtatrabaho siya bilang construction worker at motorcycle taxi driver. Simula pa noong 2003, palagi siyang nag apply ng two-way visa para makapunta sa Hong Kong. Kunwari raw ay para bumisita sa mga kamag-anak. Pero sa totoo lang, hindi talaga paminsan-minsang pagbisita ang pakay ni Shenki sa Hong Kong, kundi para magtrabaho ng iligal. Ang bahay na tinutuluyan ni Shenki sa Hong Kong ay pagmamayari ng kanyang pinsan na si Chen Hui, isang lumang bahay na minana nito mula sa kanyang ama. Plano kasi ni Chen Hui na ipaayos ang bahay para maging maayos na tirhan, kaya napag-usapan nila ng pinsan niyang si Shenki na magtulungan. Nag-apply si Shenki ng two-way visa at nananatili siya roon ng 2 hanggang 3 buwan kada balik. Napagkasunduan nilang babayaran siya ni Chen Hui ng 300 Hong Kong dollars bawat araw, humigit kumulang 2,200 pesos para tumulong sa pag-aayos ng bahay. Bagamat mas mababa ang sweldo na yon kung ikukumpara sa karaniwan sa Hong Kong, mas malaki pa rin iyon kaysa sa kinikita ni Shenki sa China. Ayon kay Chen Hui, tamad at walang masyadong trabaho si Shenki sa China kaya gusto niya itong bigyan ng oportunidad na kumita. Alam rin ni Chen Hui na nagpapagawa si Shenki ng bahay sa kanilang bayan at kailangan nito ng ilang daang yuan para matapos ang konstruksyon. Sa pagtatrabaho sa Hong Kong, pwede siyang kumita ng ilang libong dolyar bawat buwan. Habang ginagawa ni Shenki ang kanyang bahay sa China, walang matutuluyan ang pamilya nito. Kaya bilang kabutihan, pinatira sila ni Chen Hui sa kanyang ancestral home sa kanilang hometown. Sa ganitong setup, parang maayos ang samahan ng magpinsan. Kaya ang tanong, nagkamali ba ng hinala ang mga pulis kay Xu Shengqi? Pero hindi inaasahan ang mga sumusunod na pangyayari. Nang ipakita ng mga pulis ang CCTV footage kay Shenki kung saan siya ang gumamit ng ATM card ni Enyi, bigla siyang umamin. Matapos ang katahimikan, sinabi niya, "Mga opisyal, aksidente ang lahat. Ako ang nakapatay sa kanila. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon." Pero syempre, hindi iyon ang desisyon ng pulis. Wala rin silang karapatang magbigay ng pagkakataon. Kaya tinanong nila, "Nasaan ang pamilya ng pinsan mo ngayon?" Pero simula nang marinig ni Shenki na hindi siya bibigyan ng pagkakataon, tumanggi na siyang sabihin ang anumang detalye. Kaya napilitan ng mga pulis na ituloy ang paghahanap sa paligid ng bahay ni Chen Hui sa pag-asang matatagpuan nila ang buong pamilya. Sa puntong iyon, tanging ang salaysay ni Shenki ang hawak nila. Wala pang patunay kung totoo ngang may nangyaring masama. Kahit pa inaamin niyang siya ang may kagagawan, kung wala namang bangkay ay mahirap iyon patunayan sa korte. Matapos ang mahigit 10 oras na interogasyon, bandang 4:00 ng madaling araw noong ika-7 ng Hulyo, sa wakas ay umamin si Shenki kung ano talaga ang nangyari. Inamin niyang pagkatapos niyang patayin ang buong pamilya ng pinsan niya, ibinaon niya ang lahat ng bangkay sa bakuran sa loob ng 4,000 square foot na hardin. Agad na humingi ng tulong ang mga pulis sa mga bombero para magsagawa ng paghuhukay. Gaya ng mga kasong may kinalaman sa semento, napakahirap nitong hukayin nang hindi nasisira ang mga katawan. Una nilang ginamit ang drill para basagin ang matigas na semento, saka gumamit ng maliit na mga gamit para dahang-dahang hukayin ang lupa sa ilalim. At totoo nga, hindi nagsisinungaling si Shenki. Una nilang nakita ang buhok ng isang bata. Pagkatapos ng ilang oras ng paghuhukay, nakuha nila ang unang bangkay, isa sa 2 batang babae.
Tumagal ng 13 oras ang buong proseso bago nakuha ang 4 na bangkay. Ang hukay ay may sukat na 5 talampakan ng lalim, 8 talampakan ng haba, at 8 talampakan ng lapad. Sa pinakailalim ay si Chen Hui. Sa ibabaw niya ay si Enyi. At sa ibabaw ni Enyi, ang 2 bata. Lahat ng bangkay ay natagpuang nasa matinding kalagayan. Matapos makuha ang mga bangkay, agad isinailalim sa pagsusuri ng mga forensic specialist. Si Chen Hui ay nagdamo ng dose-dosenang saksak na may kabuuang 65 tama ng patalim sa kanyang dibdib, tiyan at likod. May 13 sugat sa kanyang braso at binti, kabilang na ang 3 hiwa sa kanyang palad. Si Enye naman ay may 2 dilaw na lubid na nakataling mula sa pulso hanggang sa leeg. May metal wire din sa kanyang likod at mga daliri ng paa. Ang bibig niya ay siniksikan ng puting sando at ang ulo niya ay binalot ng iba't ibang materyales. Sa loob ay blue na sweater na nilagyan pa ng alambre at tape. Sa ibabaw ng sweater ay may itim na plastic at pagkatapos may isa pang puting plastic na pinulupot ng electric cord. May 6 na sugat sa ulo niya dulot ng blunt force trauma, pero ang ikinamatay niya ay suffocation. Ang panganay na si Xiaowen ay nakatali rin. Ang kanyang baba at leg ay binalot ng tape at may mahaba siyang sugat sa kanyang mukha. Ang mga braso niya ay baluktot sa likod at nakatali sa leeg gamit ang dilaw na lubid. Maging mga paa niya ay nakatali rin at tila napilay ang kanyang katawan. Ang bunsong si Xiaowing ay nasa loob ng isang plastic bag, nakatali rin ng dilaw na lubid. Nang matagpuan siya, nakabaluktot siya sa loob ng bag. Ang ulo ay nasa ibaba. Ang kanyang mga mata ay natakpan ng tape, mula mata hanggang panga. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa likod. Katulad ng ina niya, suffocation din ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero, bakit? Bakit nagawa ni Shenki ang ganitong kabaluktutan sa pamilya ng sarili niyang pinsan? At bakit pati ang 2 batang wala pa sa 10 taong gulang ay nadamay? Posible kayang siya lang mag-isa ang gumawa ng lahat ng ito? Mula pagpatay, pagtali, paghuhukay, pagsemento hanggang sa paglilinis sa loob lamang ng 26 na oras? Matapos ituro ni Shenki kung saan niya ibinaon ang mga bangkay, nagumpisa na siyang ikwento ang lahat. Ayon sa kanya, may lihim daw siyang relasyon sa hipag niyang si Annie. Sabi niya, hanggang halik at yakap lamang daw ang nangyari. Wala nang iba pa. Maaaring may matagal na siyang nararamdaman para kay Enyi pero hindi niya ito inaamin. Ayon pa sa kanya, 1 taon bago ang insidente, may pagkakataong nahuli silang magkasama ng kanyang pamangkin, ang anak ni Chen Hui. Isinumbong ito ng bata sa kanyang ama, pero nang tanungin ni Chen Hui sina Enyi at Shenki, pareho nilang itinanggi ito. Hindi sila pinaniwalaan ni Chen Hui. Pero dahil walang ebidensya, hinayaan na lang niyang magtrabaho pa rin ang pinsan niya sa bahay. Pero simula noon, nag-iba raw ang pagkikitungo nilang dalawa. Ayon sa kwento ni Shenki, noong araw ng krimen matapos bumisita si Chenwei sa ina niya, hinarap siya nito. Sinabi raw ni Chenwei, bakit mo nilalandi ang asawa ko? Nauwi raw iyon sa mainit na pagtatalo. Sa tindi ng tensyon, kinuha ni Shenki ang patalim at sunod-sunod na sinaksak ang pinsan niya hanggang hindi na ito gumalaw. Pagkatapos, pinuntahan niya si Enye sa kusina para sabihin ang nangyari at tanungin kung ano ang dapat gawin. Pero nagwala raw si Enye. Sumigaw at naghahagis ng gamit. Para raw patahimikin siya, itinali niya ito. Dahil sa matinding sigawan, nataranta ang 2 bata. Tumakbo sila at nagkulong sa kanilang kwarto. Nang hindi tumigil sa pagsigaw ang mga bata, sinira raw ni Shenki ang pinto at itinali rin sila. Ayon pa kay Shenki, wala raw siyang intensyon na patayin ng 3. Aksidente lang daw ito. Buhay pa raw sila nang itinali niya, pero hindi niya agad naisip na nilagyan niya ng takip ang kanilang mga bibig. Nang maalala niya, patay na ang 3. Sinubukan niyang mag-withdraw gamit ang card ni Enye pero nabigo. Pagbalik niya sa bahay, hindi niya raw alam ang gagawin. Pagkatapos lahat ng kanyang ginawa, nakaramdam siya ng gutom kaya't kinain niya ang niluto ni Enye. Pagkatapos nun, naisipan niyang ibaon na lang ang mga bangkay. Nagukay siya sa garden ng mahigit 2 oras at pagkatapos ay naligo siya at maingat na nilinis ang paligid para walang maiwan na bakas. Kinaumagahan, bumili siya ng semento at nagbayad pa ng dagdag para ma-deliver ito agad. Inuna niyang inilibing si Chen Hui. Sinundan ni Annie at saka ang 2 bata. Nilagyan niya muna ng buhangin ang hukay tapos sinemento ang ibabaw. Habang ginagawa niya ito, tuloy pa rin ang pagtunog ng cellphone ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, bandang 1:00 ng hapon,
Naisipan niyang sagutin ang tawag sa cellphone ng pinsan niya at sabihing nagbakasyon ang pamilya sa Dongguan. Ito ang buong salaysay ni Shenki sa mga pulis. Pero syempre, isang panig lang ito ng kwento. Kailangang mapatunayan pa sa investigasyon kung totoo nga ito. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, sinimulan na ring pag-aralan ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa korte para matukoy kung totoo ba ang kwento ni Shenki. Isang taon matapos ang insidente, noong ika-28 ng Oktubre taong 2010, formal nang nagsimula ang paglilitis sa kaso. Si Xu Shenki ay sinampahan ng 4 na bilang ng murder. Ayon sa prosecutor, hindi kapanipaniwala ang bersyon ni Shenki tungkol sa umano'y relasyon niya kay Enyi na naging dahilan daw ng krimen. Para sa prosekusyon, imbento lang ito para pagtakpan ang tunay niyang motibo, ang pera. Ibinunyag ng prosecutor na noong panahon ng krimen, nagtatayo si Shenki ng kanyang bahay sa kanilang probinsya sa China. Dahil kapos siya sa pera, humingi siya ng pautang sa pinsan niyang si Chen Hui, pero tinanggihan siya nito. Sa galit, pinaslang niya ang buong pamilya at ninakawan pa. Matapos ang pagpatay, kinuha niya ang credit card ni Enyi, 2 cellphone at marami pang electronic devices na nahanap sa itim na kahon sa bisikleta ni Shenki. Kabilang sa mga ito ang PSP gaming device, digital camera, HD receiver, surveillance camera equipment at recording device. Lahat ng ito ay naging ebidensyang nagpapakitang pera talaga ang dahilan ng krimen. Giit din ng prosecutor, batay sa paraan ng pagkakatali ng 3 babaeng biktima, halatang sinadya talaga ni Shenki na patayin sila. May malinaw na murderous intent at malinaw rin na pinlano niya ang lahat. Pero kahit nahaharap sa mabibigat na akusasyon, iginiit pa rin ni Shenki na totoo raw ang relasyon nila ni Enyi. Sa korte, hayagan pa niyang pinuri ang hipag niya. Sinabing maganda ang katawan, kaakit-akit at feminine. Ayon pa sa kanya, sa loob ng 3 hanggang 4 na taon bago ang insidente, mahigit 100 beses na siyang pumunta sa Hong Kong. Madalas daw na nagpapahinga si Enyi mula sa trabaho para magkaroon sila ng lihim na relasyon kapag wala si Chen Hui. Dagdag pa niya, wala raw talaga siyang balak nakawin ng credit card o anumang gamit ng kanyang pinsan. Ang totoo raw, may utang pa si Chen Hui sa kanya na 80,000 Hong Kong dollars o humigit kumulang 575,000 pesos bilang kabayaran sa pag-ayos ng bahay. Saka lang daw niya naisipang kunin ang mga gamit pagkatapos ng pagpatay. Sa korte, sa pamamagitan ng abogado, inireklamo ni Shenki ang umunoy hindi makataong pagtrato sa kanya ng mga pulis matapos siyang arestuhin. Aniya, bago pa man siya formal na arestuhin, ikinulong na siya at iginapos sa loob ng estasyon sa loob ng kalahating oras. Sa interrogation room, hinubaran daw siya, sinaktan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan, hinatak ang buhok at binugbog. Dagdag pa ng abogado ni Shenki, humingi raw ng tubig ang kanyang kliyente pero dinuraan ng mga pulis ang bote ng tubig at may isa pa raw na pulis ang nagsabing hindi yan karapat dapat uminom. Tungkol naman sa isyu ng umano'y relasyon nila ni Enyi, kinumpirma ng mga pulis na 6 na araw lang ang kinuhang personal leave ni Enyi mula sa trabaho. Kaya hindi ito tumutugma sa sinabi ni Shenki na madalas daw itong umabsent para sa kanila. Sa wakas, matapos ang halos 1 buwang paglilitis, noong ika-23 ng Nobyembre taong 2010, ibinaba na ang desisyon. Unanimous ang desisyon ng jury na patunayang guilty si Xu Shenki sa 3 bilang ng murder, kay Chen Hui, kay Annie at sa bunsong anak na si Xiao Ying. Para naman sa pagkamatay ng panganay na si Xiao Wen, ang hatol ay manslaughter. Hindi na patunayang sinadyang patayin ito, kundi namatay siya dahil sa suffocation. Sa kasong ito, malinaw na nakita ang kalupitan at kawalang puso ni Xu Shenki. Sa kabila ng buong tiwala, tulong at kabaitan ni Chen Hui sa kanya, mula trabaho, tirahan at maging tulong sa pamilya, si Shenki pa rin ay walang awang pinatay ang buong pamilya ng kanyang sariling pinsan. Ang pinakamasakit, 2 sa mga biktima ay inosenteng bata at wala pang 10 taong gulang. Isa itong napakasakit na paalala kung gaano kabigat ang maaaring maging bunga ng maling tiwala. At babala rin sa mga mapanganib na maaaring nagkukubli kahit sa loob ng mga relasyon na akala natin ay ligtas at malapit. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. At kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang mga totoong kwento ng krimen. Ibahagi nyo rin ang inyong opinyon o reaksyon sa comment section sa ibaba at binabasa ko po lahat iyan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod pang mga videos.